Maaga nga ako nagising ngayon kuys dahil nga sa sobrang alinsangan at ang init ng panahon. At comment nga kayo dito mga kuys kung ako lang ba ang nakakaramdam ng panahon ngayon o kayo rin. Pagkagising ko mga kuys, ito inunat ko muna yung mga buto ko para ganahan tayo ngayong araw. At syempre wag natin kalimutan magpasalamat sa Panginoon dahil ginising niya tayo ngayong umaga. Salamat po G. At baka magtaka kayo mga kuys, baka isipin nyo na may second floor na ang bahay nila Nudge Nudge TV ay nagkakamali po kayo. Dahil almost 1 week na nga po kami nangungupahan dito ni B, dito sa may tita ko. At paggising ko nga ng umaga, ito lagi yung buhok ko, ganito na nangyayari. Para na akong si Vegeta mga kuys. Pero bago yun mga kuys, double check muna kayo sa akin dyan. At syempre ililigo natin yan. Pagkatapos ko nga maligo, medyo okay naman yung buhok ko. At kung mapapansin nyo nga, yan napakaganda naman siya pag bagong ligo. Pero pag natuyo na to, mukha na ulit tayong sabog. I mean sabog yung buhok, mukha na ulit maasim. After ko nga maligo mga kuys, eto magtututbrush naman muna tayo ngayon para hindi mabaho ang ating hininga. At iniisip ko na nga rin dito mga kuys kung anong plano na gagawin ko ngayong araw. Pero ang naging plano ko kasi magpagupit na, ipakalbo na tong buhok ko. At sana magiging maganda ang kalalabasan nito dahil dati na rin naman ako nagpapakalbo pag ganito na rin kahaba ang buhok ko. Pero this time kasi nangihinayang ako sa buhok ko dahil kulot na kulot naman siya, pero pag natuyo kasi parang hindi na. After ko magbuhos, mag-toothbrush at maghilamos mga kuys, eto umakyat na ulit ako sa taas. Dito nga pala yung kwarto namin ni B, sa may taas nito. At pagkagising nga namin ng umaga ni B, nakasanayan ko na rin na umuwi sa bahay para tumulong sa gawaing bahay doon. Pero pag iniiwan namin yung mga pinagtulugan namin dito ay naglilinis din naman ako mga kuys. Hindi ko na nga binibidyoan, baka isipin nila pakitang tao lang ako, lalo na si B, lagi namang kontra. Bago nga makarating sa bahay nila mama mga kuys, 200 step din yun. At sobrang init na nga nitong mga oras na to dahil alas 10 na nga ng umaga. Tapos nakabuyangot pa ang mukha natin dyan at kita nyo naman ang haba na rin ng balbas natin. Mukha na naman tayong maasim kahit kakagising lang natin, naligo na tayo na. Hindi ka pumasok? Huwag kami pasok. 198, 199, 200. Lunas pa yung pasok Direkta kay Winwin. Hindi ko na nga din nakuha mga kuys. Ito nagluto nga ako ng sardinas sa may itlog. Comment nga kayo mga kuys kung nakain din kayo nito o nag-uulam din kayo nito hanggang sa ngayon. At syempre mga kuys, kain po tayo dyan. After ko nga kumain mga kuys, nagpahinga lang ako ng konti at ito alas 12 na nga ng tanghali at susugal na tayo sa initan dahil magbabike lang tayo papunta doon sa ating papagupitan. Doon nga ulit yun sa may Lakeside kala Kuya Randy at almost 3 months na rin ako hindi nakakapunta doon. At ang dala-dala lang natin panabla sa init ng araw etong tuwali at sombrero, pero naiinitan ating braso, pero okay lang yan, hindi naman tayo maarte. Pagdating ko nga dito nakakapanibago dahil may tindahan na sila at ganda na rin ng gate, sliding gate. At naka-aircon na rin to, may second floor na rin pala sila Kuya Randy. At kakakain nga lang daw ni Kuya Randy kaya inaantay ko na siya dito sa labas. At kung mapapansin nyo nga, tinan nyo naman yung mukha natin, mukha ng hindi tao mga kuys. Ito nga mga kuys, sinumpisahan na nga ni Kuya Randy ito akong gupitan at kitang kita nyo naman, inuubos na yung ating taas na buhok. At yan, ito si Kuya Randy, sobrang quality ni Kuya Randy maggupit talaga naman. At ngayon sobrang lamig na rin ang kanyang shop. Kaya ano pa inaantay nyo mga kuys, sa likod lang to ng high school, punta na kayo dahil quality na sa gupit, ang lamig pa ng kanya at talagang kwentong barbero. Naniniwala na nga ako doon dahil sobrang dami namin na pagkwentuhan dito. Talaga naman kahit papano'y malilibang ka dito mga kuys. Akala ko nga sabi-sabi lang ng matatanda yung mga kwentong barbero, pero eto talaga ang dami ni Kuya Randy kinuwento sa akin. At kung mapapansin nyo nga, may bangs na tayo dito dahil naubos na yung itaas na bahagi ng buhok natin. Kalbo na tayo dyan mga kuys. Pagkatapos nga natin ipapakita ko na sa inyo, pero joke lang. Oh no! Ayun, napapakita na. Paasa talaga si Nudge Nudge TV. Oh, ayan na. Oop! Wag muna. Uwi muna tayo mga kuys. At eto na, tuloy-tuloy na tayo sa pagbabike natin. Pauwi na nga ako nito at ito yung high school na dinaanan natin. At hindi ko muna i-reveal sa inyo dahil maliligo muna ako. At sakto pagdating sa kanto, ito may nakita tayong buko. Tagos talaga to sa tag-init mga kuys, buko po tayo dyan. Minsan talaga pag nainom ka ng buko, pag nakalagay talaga sa baso na ganyan, talagang may tiwala ka talaga na may lasa. Pero pag nilagay sa plastic na may straw, ay asahan mo na yan.
Talagang parang bumili ka lang ng ice tubig na ganyan. Na-experience na rin ba kayo ng ganon mga kuis? Dahil ako na-experience na ako ng ganon, pero hindi ko nasasabihin kung saan banda yon o kung saan lugar yon. Pero ito, quality na buo ko at napakarami talagang nilagay ni ate. For only 10 pesos lang yan mga kuis. Quality na, talagang napakasarap. At ito na nga, i-reveal ko na. Ito na yung pinaka-quality na gupit ni Randy sa atin. At kung mapapansin nyo, balik nga ulit sa pagiging gagi si Nudge Nudge TV. At hanggang dito na lang mga kuis. Muli ako si Nudge Nudge TV. Palagi kayong matutulog at huwag nyo kalimutan dumilat.